Hi, Cinema Box Recap here. Ngayon, ipapaliwanag ko ang pelikulang Muzzle. Nagsisimula ang pelikula sa isang pulis na nagngangalang Jack, na nagmamaneho, at nakikipag-usap sa kanyang aso na si Ace. Binabanggit niya kung gaano kainit ang panahon, pabirong sinabi na baka sila'y matusta. Mahal ni Jack si Ace at itinuturing itong kaibigan. Nakatanggap siya ng tawag upang hulihin ang isang suspect, kaya't pumunta siya sa isang kalsadang tinitirhan ng maraming mahihirap na tao sa mga pansamantalang kampo. Ipinakita ng isa pang pulis ang isang kotse na iniwan ng isang lalaking tumakas. Kinuha ni Jack si Ace upang imbestigahan, na agad namang naamoy ang droga sa trunk ng kotse. Dahil sa lead na ito, sinimulan nilang hanapin ang suspect sa mga kampo. Naamoy ni Ace ang amoy ng lalaki. Habang papalapit ang mga pulis, binaril ng suspect ang isang pulis mula sa loob ng kampo. Sa gitna ng kaguluhan, sumabog ang isang kahon mula sa kotse, na naging sanhi ng kalituhan at nakatakas ang suspect. Hinabol ni Jack at Ace ang suspect hanggang sa isang lumang bahay. Sa loob, nadiskubre niyang pinatay ng suspect ang isang tao at nagtatago ito. Binaril siya ng suspect, pero gumanti si Jack, na nagdulot ng pagkahulog ng suspect mula sa bintana at namatay. Gayunpaman, natagpuan ni Jack si Ace na walang malay. Nagmadali siyang dalhin si Ace kay EMT Robles, na humingi ng tulong. Ngunit iginiit ni Robles na ang mga tao ang dapat unahin. Na nagpagalit kay Jack, kaya't nagkaroon sila ng komprontasyon. Na video ng mga bystanders ang pangyayari. Sunod, ipinakita ang isang malungkot na seremonya para kay Ace, na namatay sa linya ng tungkulin. Nagtipon ng mga pulis upang parangalan siya, at huling kinausap ni Jack ang katawan ni Ace, na labis na nasasaktan. Bumalik siya sa kanyang tahanan, na puno ng lungkot dahil sa pagkamatay ni Ace. Dumating ang kanyang kasintahan na si Mia, na nag-aalala. Tinanong siya kung ayos lang siya at kung gusto niyang mag-usap. Iginiit ni Jack na okay lang siya at isinara ang pinto. Sa susunod na eksena, kasama niya ang ilang kapwa pulis, na determinado siyang alamin ang dahilan ng pagkamatay ni Ace. Ibinahagi niya ang kanyang hinala na ang kriminal ay maaaring isang insider dahil nagsalita ito sa kanilang wika. Nangako siyang alamin ang katotohanan kahit na mawala ang kanyang trabaho. Habang umaalis siya, pinayuhan siya ng kaibigang si Ramos na dumaan sa likod na pinto. Sinabi niya kay Ramos na gusto niyang malaman ang post-mortem ni Ace upang maunawaan kung paano ito namatay. Pumunta siya sa doghouse upang ibalik ang mga gamit ni Ace. Isang kaugalian para sa mga namatay na pulis na aso. Habang naroon, napansin niya ang isang aso na nakatali ang bibig gamit ang isang sinturon. Ang pangalan ng aso ay Socks, at mukhang napakapanganib nito. Tinanong niya ang tagapag-alaga kung bakit nakatali ang bibig nito. Ipinaliwanag ng tagapag-alaga na may sakit si Socks. Matapos ang pagkamatay ni Ace, determinado si Jack na malaman ang nangyari. Pumunta siya sa lugar kung saan namatay si Ace, upang hanapin si Denty, isang madalas na informant. Wala si Denty, ngunit nakakita siya ng bote sa lupa. Tinanong niya ang mga tao tungkol kay Denty, ngunit walang nahanap na lead. Nakakuha siya ng mensahe mula kay Ramos, na humihiling na magkita sila sa isang coffee shop. Doon, iginuhit niya ang isang disenyo na nakita niya sa bote, at sa mga drogang ginagamit ng mga adik. Ibinigay ni Ramos sa kanya ang post-mortem report ni Ace, na nagsasabing namatay si Ace dahil sa lason. Ipinakita niya kay Ramos ang disenyo, at ipinaliwanag ni Ramos na ito ay nauugnay sa isang mapanganib na droga na pumatay na sa maraming tao. Nang mapagtanto ni Jack na ang pagkamatay ni Ace ay dahil sa droga, naging determinado siyang hulihin ang mga salarin. Binalaan siya ni Ramos na ang mga taong ito ay makapangyarihan at pinayuhan siyang mag-ampon ng bagong aso. Pumunta si Jack sa doghouse at nagdesisyon na ampunin si Socks, kahit pa sinabihan siya na napakapanganib nito. Sa bahay, sinubukan niyang pakainin si Socks ng dog food, ngunit tumanggi ito. Nang inalok niya ang sarili niyang pagkain, kinain ito ni Socks, na nagpapaalala kay Jack ng isang bagay na sinabi ng isang lalaki dati. Sa isang flashback, nakita siya sa isang doghouse, nakikipag-usap sa isang matandang lalaki tungkol sa kanyang pag-iisip ng pagpapakamatay.
Lubos na nadismaya si Jack sa kanyang buhay, ngunit nagdesisyon siyang hindi ituloy ito matapos marinig ang payo ng matanda. Bumalik sa kasalukuyan, nagkakape si Jack at Mia sa kanyang bahay. Ipinagtapat niya kay Mia na siya lang ang nakakaintindi at nagkakagusto sa kanya, hindi tulad ng iba na lahat ay galit sa kanya. Naghahalikan sila habang nag-uusap. Kinabukasan, dinala ni Jack si Socks sa pag-jogging. Pagkatapos, sinuotan niya si Socks ng police jacket at dinala sa police station. Nagnanais siyang bumalik sa puwersa at palitan ni Socks si Ace. Sa unang pagsubok ng aso, nabigo si Socks na sundin ang mga utos na ikinalungkot ni Jack habang ang iba ay natatawa. Determinado, sinubukan ulit ni Jack. Sa pagkakataong ito, naupo siya malapit kay Socks at kalmadong inutusan ito na kumuha ng test at hindi sinasadyang pumutok ang kanyang mga daliri. Agad na tumakbo si Socks at natapos ang lahat ng kinakailangang hakbang na ikinagulat ng lahat sa kanyang performance. Matapos magkita sina Jack at Mia sa isang coffee shop, pumunta siya upang kunin ang susi ng kanyang police car habang bumabalik sa duty. Habang nakaupo sa kotse, nalaman niyang ang isang lalaking nagngangalang Dante ay kinidnap. Papunta na ang mga pulis upang magsiyasat at sinundan sila ni Jack. Sa lugar ng insidente, tinanong ng mga pulis si Dante kung sino ang kumidnap sa kanya, ngunit tumanggi itong magsalita. Pagkaalis ng mga pulis, nilapitan siya ni Jack. Nagsimulang tumahol si Socks sa kanya na nagpupumilit na ayos lang siya, ngunit halatang takot. Binigyan siya ni Jack ng malamig na inumin mula sa isang kalapit na tindahan at ipinakita ang tissue na may misteryosong disenyo, tinanong kung ano ang ibig sabihin nito at sino ang gumagawa ng mga droga. Takot na takot si Dante na tila may nanonood sa kanya, pinunasan niya ang pawis gamit ang tissue. Ibinunyag niya na ang tanging clue na mayroon siya ay may kaugnayan sa China. Sunod, nagkita sina Jack at Ramos, at sinabi niya na isang Chinese company ang gumagawa ng mga droga. Tinanong niya ang pangalan ng taong namamahala sa negosyo. Binalaan siya ni Ramos na ang mga taong ito ay napakapanganib at hindi dapat baliwalain. Sa kabila ng panganib, determinado si Jack na itigil ang mga responsible sa pagkamatay ni Ace. Sinubukan ni Ramos na kumbinsihin siyang mag-isip muli, ngunit buo na ang isip niya na dalhin sa hustisya ang mga kriminal. Pagkatapos nito, nakita siyang nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa kanyang pagkadismaya sa mga taong nagmamalupit sa mga hayop. Sawa na siya sa ugali ng mga tao. Pagkatapos nito, habang siya ay nagjo-jogging, lumapit si Ramos at isiniwalat na ang taong nasa likod ng mga droga ay si Xiangxi, isang tao mula sa China. Dinala ni Jack si Socks para sa isa pang pagsubok. Sa pagkakataong ito, pinaamoy siya sa isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang mabigat na gulong. Hinila ni Socks ang gulong, nahanap ang nakatagong bola, at ibinalik ito. Pagkatapos, nagpaputok ang isang lalaki ng baril at matagumpay na hinuli ni Socks ang assailant na natapos ang test. Pumasa na si Socks sa lahat ng mga pagsusulit at maaari na siyang sumali sa puwersa ng pulisya. Sunod, si Jack ay nakaduty na kasama si Socks na nakauniporme. Nagmamaneho siya papunta sa isang partikular na lokasyon matapos makuha ang pahintulot mula sa kanyang senior officer. Doon, nakatagpo sila ng isang pinto na may password. Tinanong niya ang kanyang officer para sa password at pumasok. Sa loob, naamoy ni Socks ang isang bakas at tumakbo pababa ng hagdan, umupo sa isang silid. Sinundan siya ni Jack na may daladalang baril. Biglang inatake siya ng isang lalaki. At nakipag-away si Socks sa isa pang aso. Nagawang mapigilan ni Jack ang umaatake, habang si Socks naman ay nakipaglaban sa isa pang aso. Natapos nila ang banta at bumalik sa kanilang tahanan. Pinaliguan ni Jack si Socks at sinuri ang maliit na bote na may misteryosong disenyo na kanyang nahanap sa lugar ng insidente. Napansin niyang tila pamilyar kay Socks ang disenyo, ngunit hindi pa malinaw ang kahalagahan nito. Determinado siyang malaman ang katotohanan, kaya't hinanap niya ang social media account ni Xiangxi. Nakakita siya ng isang address at isinulat ito sa papel bilang paghahanda sa susunod na hakbang ng kanyang investigasyon. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang senior officer upang pag-usapan ang pagkamatay ni Ace.
Ipinaliwanag niyang namatay si Ace dahil sa isang droga na tinatawag na dozer na gawa ng isang Chinese company. Binanggit din niyang alam ito ni Ramos. Tinawagan ng officer si Ramos at matindi itong pinagalitan, binigyang diin ang laki at impluensya ng kumpanya. Binalaan siyang ang ganitong akusasyon ay maaaring magdulot ng kanilang pagkakatanggal sa trabaho. Humingi ng paumanhin si Ramos para maisalba ang kanyang trabaho, ngunit nanatiling matatag si Jack. Binantaan siya ng officer na tatanggalin siya sa trabaho, na lalong nagpalala ng kanyang galit at determinasyon na ilantad ang katotohanan sa likod ng mga droga. Kinabukasan, kasama si Sox, pumunta siya sa address na nakita niya sa social media account. Ang lokasyon ay isang lumang gusali. Sa loob, dinala siya ni Sox sa isang silid, kung saan may isang lalaking naglalagay ng label sa mga droga. Inutusan ni Jack ang lalaki na humarap, ngunit nagkaroon ng di inaasahang twist. Nakilala ng lalaki si Sox, at sinabi, "Buhay ka pa ba, Sox?" Nabigla si Jack at tinanong kung paano nakilala ng lalaki si Sox. Binanggit ng lalaki ang isang taong nagngangalang Santiago, ang orihinal na may-ari ni Sox. Biglang itinapon ng lalaki ang isang bagay sa kanyang mga mata, pansamantalang nabulag siya, at napansin ni Sox ang isang babae sa silid, at tumakbo papunta sa kanya. Sa mataas na tensyon, sinubukan ni Jack na muling makakita, at hinarap ni Sox ang babae, na tila nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon at nakatagong mga lihim. Nahihirapan si Jack na manatiling gising. Kinabukasan, nagkamalay siya sa loob ng lumang gusali, sugatan at walang kaalam-alam sa nangyari noong nakaraang gabi. Nasabugan ang kanyang kotse. Dumating ang mga pulis, ngunit dahil sa kanyang mga nagawa at galit, tinanggal siya sa kanyang trabaho. Habang papalabas, inalok siya ng pulis na si Hernandez ng sakay at sinabihan siyang kailangan niyang ibalik si Sox. Samantala, nagalit si Mia sa kanya at umalis. Labis na nadurog ang loob ni Jack, ngunit nagawa niyang mahanap si Santiago, na dati ring pulis, ngunit naging iba ang kapalaran. Nang magkasakit ang kanyang anak, hindi niya kayang tustusan ang gamutan sa kanyang mababang kita. Kaya't lumapit siya sa kartel para humingi ng tulong. Nagpadala siya ng mga aso sa mga kartel, at sinimulang lagyan ng droga ang mga ito. Ang mga drogang ito ay nagpapahirap sa mga aso na madetect ang cocaine sa basura, na nagpapadali sa negosyo ng kartel. Ibinunyag ng lalaki na nagkasakit si Sox, kaya't iniwan ito sa doghouse. Kasunod ng impormasyon ng lalaki, sinundan ni Jack ang isang garbage van patungo sa isang lokasyon kung saan maraming iba pang mga garbage vehicle ang nagtitipon. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa isa pang sasakyan na may mga aso, kasama si Sox. Sinuri ng mga lalaki ang basura para sa droga at pagkatapos ay pumasok sa loob. Determinado na iligtas si Sox, tinawagan ni Jack si Hernandez para sa backup at maingat na sinundan ang mga lalaki papasok. Nagkaroon ng matinding labanan habang nilalabanan ni Jack ang mga kriminal at nagawa niyang patayin ang ilang lalaki. Nagbigay ng suporta si Hernandez, nagpaputok mula sa backup position. Magkasama nilang napigilan ang mga kriminal. Sa loob ng gusali, hinarap ni Jack ang babaeng Chino at inutusan siya na ibalik si Sox na kasama niya. Pumayag ang babae, ngunit sinabi niyang makukuha lamang si Sox kung tumugon ito sa tawag ni Jack. Dahil matagal nang nasa piling ng babae si Sox, hindi ito lumapit ng tawagin ni Jack. Dahil sa desperasyon, hinamon ni Jack ang babae na patayin siya. Habang sinisimula ng babae na itutok ang baril sa kanya, bigla siyang pumalakpak, at biglang inatake ni Sox ang babae, kinagat ang kanyang lalamunan, at nagdulot ng pagdurugo. Sa gitna ng laban, nasugatan ni Sox ang sarili mula sa isang tama ng bala. Labis na nadurog ang loob ni Jack, ngunit determinado siyang tumakas kasama si Sox. Isang taon pagkatapos, nakita siyang nakaupo sa kanyang kotse, nakikipag-usap sa telepono. Kasama niya ang kanyang anak at asawa na si Mia at si Sox, na ngayon ay may kapansin-pansing pilay dahil sa tama ng bala sa kanilang tabi. Sa kabila ng mga trahedya, magkasama ang pamilya ni Jack at Sox, na sumisimbolo ng katatagan at paggaling pagkatapos ng kanilang mahirap na pagsubok. The End.